Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Hello! kapatid. Gandang gabi! Magandang gabi mga bro. Wow! Gandang gabi! Musta? Alright. Welcome po ulit mga kapatid sa another episode po ng Usapang Tinapay. Ngayon po, ang ipinagdiriwang po natin ay ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Yes. At ang ating pong first reading ay babasahin po ng ating kapatid na si Gerald. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Kawikaan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako siyang una. Nilikha na ako nung unang panahon pa. Matagal ng panahon ng ayunan niya ako. Bago pa nilikha at nanyo itong mundo, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Hindi pa nililikha ang mga bundok, isinilang na ako. Wala pa din ang mga burol dito sa mundo. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang itatag ko ang kalangitan, ako'y naroon na. Maging ng hangganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nung likhain ang kalangitan at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya sa hangganan ng karagatan upang hindi mapigil ng alon ang kanyang kautusan at ang pundasyon ng mundo kanyang nilagyan ng palatandaan. Tulad ako ng dakilang manggagawa at lagi sa kanyang tabihan. Ligaya niya ako at kanyang kaaliwan. Nagdiwang ako nang makita ko ang aking mundo dahil sa sangkatauhan na lubos ang ligaya ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yun, mga kapatid, sobrang malalim yung binasa natin sa unang pagbasa. Brother Fernan, para sa iyo, ano yung reflection mo dito sa binasa ko? Itong binasa natin mga kapatid, ang nagsasalita dito ang wisdom ng Panginoon. So, itong aklat ng Kawikaan, no? Ang nag-author nito or nag-compile nung lahat ng wisdom na nandito sa aklat na to, si King Solomon. So, Okay. kilala naman natin siya. Siya yung pinakamatalinong nilalang dito sa mundo, no? Well, bagay lang na siya yung nag-tackle dun sa topic na yung wisdom of God. So, nung nagsasalita dito yung wisdom of God, sabi niya, bago pa nilalang lahat, no, nandun na siya. Natutuwa sa kanya si Yahweh. No? Siya yung katulong ni Yahweh na buuin lahat-lahat ng bagay na nakikita natin, na ini-enjoy natin dito sa sanlibutan. So, sino ba tong wisdom na to na tinutukoy dito? No? Siyempre, si Jesus Christ yun. Kasi si Jesus Christ, siya yung nilalang bago pa ang lahat. Siya ang katulong ng Ama na likhain ang sanlibutan. Sa kanya rin nalulugod ng lubos ang Ama. So, bakit kailangan nating ma-recognize na si Jesus Christ yung wisdom of God? Kasi, yung wisdom of God na si Jesus Christ, ang unang-una niyang itinuro sa atin dito sa lupa ay maging humble. Diba? Siyempre, siya ay Diyos. Nasa kanya na lahat. Siya ay makapangyarihan. Pero nung nanaog siya dito sa lupa, nung nagkatawan tao siya, yung pinakasimpleng, the most simplest way, ganun siya namuhay. Saan siya pinanganak? Sa sabsaban, diba? Mahirap lang yung mga magulang niya. So, ang kaakibat ng wisdom of God is humility. So, para ma-attain po natin yung wisdom, yung true wisdom na galing sa Panginoon, kailangan maging humble muna tayo. Diba? Kasi nga, ang pagiging humble nga, yan yung magiging daan tungo sa true wisdom na galing sa Panginoon. So, bakit natin kailangan maging humble? No? Siyempre, pag tayo po ay naging humble, aaminin natin na tayo makasalanan. Lalapit tayo sa Panginoon. Kasi, siya lang yung nag-iisang daan
para makamit natin yung kaligtasan. Amen. Lahat ng ini-enjoy natin, lahat ng tinatamasa natin, lahat ng kakayahan, lahat ng talino, dapat ini-attribute natin galing sa Panginoon na we should be humble para ma-attain po natin yung wisdom ng Panginoon. Bakit natin kailangan ma-attain yung wisdom? Para maunawaan natin ng tama kung ano ang mensahe ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pwedeng magbigay ng sarili nating interpretation nang hindi tayo sumasangguni sa Panginoon. Yes. So, mauunawaan mo lang siya, magkakaroon ka ng totoong wisdom kung magiging humble ka at ibababa mo yung sarili mo sa harap ng Diyos. Amen. Amen. Yun yung sa akin. Nice, nice. Ganda, ganda. So yun, thank you, Bro Fernan. So ang dami namin napulot ni Brother Mark dun sa may wisdom mo. So pinakita mo talaga na ang Diyos, siya ang wisdom, Yes. kahulungan talaga. No? So Brother Mark, so okay lang po, basahin natin yung ikalawang pagbasa. Okay, so ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so nabasa ko na yung ikalawang pagbasa, Brother J. Para sa iyo, Brother G, ano naman yung ano mo dito? Yung interpretation mo, yung reflection dito sa aking binasa. So, Mark, malalim din ang pagkakasulat ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. Pero, ang nanaig sa akin at nakita ko dito, mga bro, is yung Espiritu Santo pa din. Nakita ko dito na miski, pang sinasabi ni Pablo na miski kayo dumadanas ng paghihirap, congratulations. Kasi mga kapatid, pag tayong lahat nakaranas ng paghihirap, pagsubok, congratulations kasi malapit na tayo sa pintuan ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi pag tayo may problema, mga kapatid, wala tayong iba tinatawag ko din Diyos lang. No? O Lord, diba? Siya lang ang tinatawag din natin. No? Tapos, pag may problema tayo, sobrang hirap ng mga pagsubok, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Nagkakaroon pa tayo ng malaking pag-asa. Amen. Ngayon, ang Espiritu Santo, alam niya na pag tayo nahihirapan, sinusubok, at sobrang down na down, andiyan siya. Pero pag ang Espiritu Santo ay tinawag mo, talagang di ka mababayaan. So, ibibless ka pa rin ng Espiritu Santo. Siyempre, ang Espiritu Santo, alam naman natin na si Jesus siya. Kumbaga, yan yung hininga ni Jesus, no? So, katulad na sinabi ni Brother Fernan kanina na patungkol sa wisdom, no? Dito, sinasabi ni San Pablo na ang Ama, siya ang naglikha. At ang anak, siya ang salita na nag-form lang siya ng tao. At ang Espiritu Santo, siya yung nagsisilbing guide or gabay sa buhay natin, mga kapatid. Kung napapansin nyo, mga kapatid, sa isang dasal na sinasabi natin, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Na kumpleto yung dasal na. No, mula sa Ama namin, di ba? Sumang-ayon pa, dumagdag pa yung panalangin natin na glory be, yung luwalhati. So nakumpleto na yung sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya sa panahon ngayon ng Santissimo Trinidad, kasi ito yung linggo ng Holy Trinity, ay ito yung celebration natin na natanggap na natin yung triune God na sinasabi.
So sinasabi nga dito ni San Pablo na natatanggap na natin ang banal na Espiritu Santo. So all-in-one na siya. Kasi tulad ng sinabi ko kanina mga kapatid, ang Ama ang naglikha, ang Anak ay siya yung salita na nag-form ng tao, at ang Espiritu Santo na maggagabay sa ating mga puso sa mga gagawin natin kung may mga pagsubok tayong dinaraanan. Siya yung mag-guide sa atin, magbibigay ng discernment kung pagpapatuloy ko ba yung buhay ko, yung kung paano ko i-entertain yung mga pagsubok o kasalanan, ano. So ngayon, itong dasal na to, yung luwalhati or glory be na yan. So ito yung matibay na dasal na kasama natin ng Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, ganda na. Galing na. Nice. Amen. Here. Okay, so nabasa na natin yung first reading at yung second reading. Ngayon naman, Brother Fernan, dadako na tayo sa Gospel. Pwede bang pakibasa mo para sa atin? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Okay. So yun, mga kapatid, narinig natin ngayon yung gospel ayon kay San Juan. Okay. Brother Mark, ano yung nakita mong message nitong gospel natin? Okay, so yung binasa natin na Gospel, isa pa rin yan sa mga binanggit ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad bago siya umalis. No? Ngayon, sinasabi dito ni Jesus Christ na ngayon, may mga bagay pa kayong hindi mauunawaan. No? Pero may darating na Holy Spirit na tutulong sa inyo para maunawaan nyo yung mga nais ko pang sabihin sa inyo. Kasi, maintindihan mo rin si Jesus Christ kasi baka mamaya magsabi siya ng mga bagay na hindi maiintindihan ng mga alagad niya. Kumbaga, sayang. Yan yung sinasabing, hintayin nyo, may tutulong sa inyo. At yun nga yung tinatawag nating Holy Spirit. No? Na alam naman natin na kaya nagagawa ng mga alagad ni Jesus. Dati, yung kanilang mga ginawa, yung mga miracles nila, yung mga pagpapagaling nila, ay dahil dun sa Holy Spirit. Yes. No? Yung wisdom nila, doon din ang galing, yung karunungan. Yes. No? So, pinapaliwanag sa atin dito na, may tutulong talaga sa atin na hindi pwedeng yung by yourself lang, yung sarili mo lang, yung ipanglalaban mo sa laban. Dahil meron ka dapat katulong. No? At binabanggit din dito na ito nga, yung kanina pa natin binabanggit na Holy Trinity. Yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo. Yes. So, in-emphasize dito na kung ano ba yung sa Ama, yun din yung sa Anak. No? At kung ano yung ginagawa ng Espiritu Santo, lahat yun nagmula kay Jesus Christ. Yes. No? So, mapapansin mo na suportahan sila. Hindi yung hindi ako lang, Jesus Christ, hindi, ako lang to. Galing ko, sinabi ko lahat to kasi hindi. Kasi nga, alam niyang yung Ama, full of wisdom din. At sobrang makapangyarihan. At dahil nga makapangyarihan siya, yung Holy Spirit, na ginagamit niya para tumulong sa atin, sa mga disciples, sa mga alagad niya dati, alam niya na nagmula din sa kanya. May sinabi pa nga dito paparangalan ako dahil alam nilang nagmula yun sa akin. Ito, hindi yun yung eksaktong salita, pero yung point nun pinarangalan nila ako kasi nagmula din naman sa akin lahat
ng mga pinagawa. Oo. Wisdom. So, kumbaga, iisipin mo, parang paikot-ikot lang siya. Doon sa tatlong yun na ito yung Ama, Jesus Christ, yung Holy Spirit, lahat sila. Kung ano man yung ginagawa nilang tatlo, ay dahil sa tulungan nilang tatlo. Or nagmumula yun sa bawat isa sa kanila. Oo. Na, yun. So, talagang kung iisipin mo, tayo, hindi pwedeng mabuhay ng tayo lamang. Yes. No? Lagi natin kailangan ng Panginoon, Yes. yun nga, si Jesus Christ, yung Holy Spirit, yung Ama, na talagang alam mong mahal na mahal tayo. Kasi nga, Oo. si Jesus Christ, binigay niya. Yung Holy Spirit, binigay niya rin. No? Kumbaga wala ka nang hahanapin pa eh. Ang kailangan mo na lang gawin, tumawag, humingi ng tulong sa kanilang tatlo. Yes. Tsaka nakakatuwa, hindi lang isa yung hihingan natin ng tulong. Tatlo pa sila. Mm. No? Tatlo pa sila. Mm. Ibig sabihin, kahit kanino ka tumawag sa kanila, iisa lang din naman kasi Yes. sila. Isang Diyos. No? Kaya, hindi ka na rin matatakot na pag may pinag-pray ka, imposibleng hindi ibibigay. Oo. Imposibleng walang sagot. Mm. Possible, may mga reasons, no? Pero ang alam natin, si Jesus Christ lang naman talaga yung nakakaalam kung bakit niya ibinibigay at bakit hindi ibinibigay yung mga pinag-pray natin. Mm. At may isip mo rin na lahat talaga nangyayari sa buhay natin ay dahil din sa kanila. Yes. Kasi yun yung gusto nilang mangyari sa buhay natin. Hindi dahil sa, yun yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Mm. Yun, sa akin mga Amen. kapatid. Amen. Yes po. Bro, yun. So yun mga kapatid, no? So nabasa na natin yung tatlong basahin natin. So Brother Mark, so ano yung connection sa tingin mo nitong mga binasa natin? Okay, so napakalinaw no? Mhm. Kitang-kita mo yung yung Holy Trinity. Yes. O yung Ama, Anak at ang Espiritu Holy Santo. Sa first reading, wisdom, na tinatawag din natin si Jesus Christ. No? Mm. Sa second reading, ay yung Holy Spirit. In-emphasize kasi doon. Yes. In-emphasize yung Holy Spirit doon na nasabing, yung tutulong talaga. Yung tutulong sa atin para magawa natin yung mga bagay na nagagawa ng Jesus Christ. At yung pangatlo naman, dito binanggit na yung tatlo. Yung Ama, Anak at yung Espiritu Santo. Kung saan pinakita yung kanilang connection, suportahan, no. Mm. Sinasabi natin connection. Talagang hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kasi pag yung isa pinuri mo na silang lahat. Yes. Pag yung isa nagdasal ka sa kanila, nagdasal ka na sa kanilang lahat. No? Tsaka makikita mo rin dito na hindi pwedeng yung isa babaliwalain. Yung isa hindi mo alam. Mm. Yung isa ito lang ang pupurihin. Oo, siya lang. No? Oo. Kasi yung gaya nga na sinasabi natin na pag nagdasal ka sa Holy Spirit, yung Holy Spirit nagmula yung kapangyarihan niya kay Jesus Christ. Yes. Mm. Di ba? At yung Ama at ang Anak, gaya ng sinasabi ko kanina, kung ano yung sa Ama, hindi yung sa Anak. No? Nakakatuwa lang, at saka sa pinag-uusapan natin na to, natuto tayo na tatlo sila. Mhm. No? Na hindi si Jesus. Kasi minsan tayo, Lord Jesus, ganito po sana, ganyan, patawad po Lord. Yung pala, tatlo sila. No? Nakakatuwa na na sa mga binasa natin ngayon, yun, nakita natin yung connection ng mga binasa natin at napatunayan natin na tungkol talaga ito sa Holy Trinity. Yes. No? Yun yung aking nakitang connection. Amen. Ganda nun. Okay, so, ayun, dami nating natutunan, no? Yes. Mm. Tungkol dun sa Holy Trinity. Ngayon, dahil nakilala natin sila, nalaman natin yung tungkol sa kanila, syempre, kailangan, kung ano yung pagkakakilala natin sa kanila, Yes. kailangan may apply din natin sa ating buhay. Amen. Sa'yo, Brother Fernan, paano ba yung application nito sa buhay natin? Sa akin, simple lang yung nakita kong maging application ito. Kasi, kaya natin nabasa itong mga readings na to para ipakilala sa atin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Na sila ay iisang Diyos na tatlong persona. Mm-hmm. So, parang iisipin mo yun, ano yung application?
di ba? O nakilala na nga natin sila. Ano yung magiging application dito sa buhay natin? Siyempre, unang-una, mas nakilala natin yung sinasamba natin. Amen. Importante yun, mga kapatid, kasi hindi naman tayo tinawag ng Panginoon ng mga bulag na mananampalataya. Kaya niya nga tayo binigyan ng free will. Amen. Para kusa natin siyang kilalanin, mahalin natin siya ng kusa at pagsilbihan natin siya ng kusa. Hindi gumawa ang Diyos ng robot. Ang ginawa niya tayo. Binigyan niya tayo ng free will para mahalin natin siya ng kusang loob. So, ang bottom line nito, mga kapatid, kailangan talaga nating magkaroon ng wisdom. Amen. Kasi kapag hindi natin na-attain yung wisdom na ipinagkakaloob ng ating Ama sa atin, hindi natin makikilala ng mabuti ang Panginoon. Kapag hindi natin siya nakilala, hindi natin mauunawaan kung ano yung sinasabi niya sa atin. Doon, mga kapatid, magkakaroon ng tendency na maligaw tayo. Amen. Pag tayo ay hindi naging maingat, no? Hindi tayo nag-aral mabuti, hindi natin siya kinilala ng husto, nagiging open tayo na mailigaw tayo ng kalaban. Hindi ko po sinasabi na kami nagmamagaling na kami tama, na kami ay mabubuting tao na. No? No. Pero sinisigurado ko po sa inyo na kami ang kinikilala namin yung totoong Diyos. Iniingatan namin ang aming mga sarili na kami ay maligaw. Ayaw namin na kami ay mawalay sa ating Panginoon. Amen. For sure, kayo din po, ganun din yung gusto nyong mangyari. Siyempre, sino ba naman ang gustong malinlang? Yes. Di ba? Kaya nga po mga kapatid, itong binasa po natin, pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan patabain natin ang ating mga utak. No? Ang ating wisdom, pakainin natin ng tamang pagkain. Nang sa ganun, makilala natin siya, maunawaan natin siya, masunod natin siya ng tama. Amen. Kasi nga, kapag ang naging pananaw po natin kumbaga sinasabi nga nung para tayong kabayo, no? Na may tapaoho, na ganun lang yung pananaw natin sa buhay. Focus. Oh. Minsan po hindi focus yun Minsan, nagiging narrow-minded po tayo. Kailangan maging malawak po yung pangunawa natin, lalong-lalo na po sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi nga, pag tayo umasa lang sa sarili nating dunong, walang mangyayari sa atin. Walang maiintindihan. Wala tayong maintindihan. Kasi nga, ang Panginoon mahiwaga siya Kaya nga, mystery yan di ba? Yung tatlong persona, iisang Diyos. Isang malaking misteryo yan. Na tanging ang Panginoon lamang ang pwedeng maging ganyan. Oo. Ang tao ba pwedeng maging tatlong persona? Hindi. May sakit ka nun. Di ba? Meron ka ng kumbaga tinatawag yung dual identity ba yun? Parang Triple identity. O, sa'yo mangyayari triple identity ka pa. Kasi, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo, iisa sila, nilikha nila lahat ng bagay. Time, space, matter. Tatlong bagay din na nilikha niya na perpekto, na ang isa hindi pwedeng wala. Kasi pag walang matter, ano yung nabuo? Pag walang time, pag walang time, kailan nabuo yun? Kung walang space, saan mo lalagay yung matter? Sabihin, gumawa ang Diyos ng perpekto kasi siya, perpekto. Yung ginawa niyang sistema, perpekto. Kaya tayo mga tao, huwag tayong malikot sa aparato, no? Kung ano yung inlatag ng Diyos, kung ano yung natural, kung ano yung mula sa Kanya, kung ano yung normal na ginawa niya, perpekto yun. Tayong mga tao, hindi dapat tayo nagmamarunong. Matuto tayong maging mapagpakumbaba. Amen. Yun yung application para sa atin. Nice. Ganda. Nice po. Amen. Ngayon naman, humble. ikaw naman, Brother J. Yes bro. Ano naman yung maging application nito para sa iyo, bro? Opo, nung nagdaang linggo pala, tayo nag-celebrate ng pista ng Pentecostes, no? So yun yung naitatag yung simbahang Katolika. So ngayon, tayo ay magdiriwang ng tinatawag nating Santissimo Trinidad, which is the Holy Trinity. No?
So alam naman natin sa aking pagninilay, nasabi ko kanina, ang Ama, siya ang naglikha. Ang Anak, siya yung salita na nag-anyong tao. At ang Espiritu, siya yung magiging gabay na mananahan sa puso natin. No? So sa aking aplikasyon, mga kapatid, ay sobrang hirap ipaliwanag yung Holy Trinity na sinasabi natin, sinabi ni Brother Mark kanina. Kasi nasabi sa Gospel, binasa natin, no? Sinabi ni Jesus sa mga alagad na meron pa dapat siyang sasabihin na pero hindi niya sinabi, na hindi daw natin maintindihan. So parang tayo din no? Marami nagtatanong sa atin, marahil sa inyo din mga kapatid, na ano ba ibig sabihin ng Holy Trinity? So mahirap siya paliwanag, pero para sa akin bro, nararamdaman ko siya. Isang mabisang halimbawa nito kung bakit mo siya nararamdaman, parang hangin. Hindi mo siya nakikita, pero nararamdaman natin siya. Amen. Di ba? Ganon gumalaw yung Holy Trinity. Hindi natin nakikita, pero nararamdaman din natin. No? So tuwing nananalangin tayo, di ba, bilang Katoliko, lagi tayong tumatawag sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yes. So, ngayon, sa panahon kasi ng ating Diyos Ama sa Old Testament, siya yung kinikilala, siya yung salita. Sa panahon ni Kristo, na pagpasok ng New Testament, so si Jesus na. So sa ngayon, sa kasalukuyan, tayo na. Pero ang gabay natin ay ang Espiritu Santo. Yes. Tulad ng sabi mo, Brother Fernando, so dapat magkaroon tayo ng karunungan. Amen. Wisdom, bawat isa. So tayo, taglay natin lahat ng karunungan na yan na sinasabi natin ng bawat isa. Pero yung karunungan na yun, hindi natin alam kung paano gamitin. Kaya meron tayong banal na Espiritu Santo na gagabay at mananahan sa puso din natin. So sa akin, bilang may karunungan ako, hindi ko siya basta-basta pwedeng itago o sa akin man lang. No? O kaya bibili ko sa sarili ko kasi meron ako nito. So, pero yung karunungan na kasama ko yung Holy Spirit, no? So kasama ko siya. Hindi ako yung nagsasalita. Kundi meron akong dilang apoy na nagsasalita sa harap ng maraming tao, sa inyo, sa iba, na hindi ako yun. Which is the Holy Spirit na naggagabay sa akin. Amen. No? So sa lumang tipan, ang Diyos, Ama, sa bagong tipan ay yung si Jesus, salita na nagkanyang tao, at sa kasulukuyan ay tayo na. Kasama natin ang banal na Espiritu Santo sa buhay din natin. Amen. Yun, amen. Nice. Galing. Amen. O, ikaw naman. Brother Mark, para sa'yo, paano mo siya ma-apply? Okay, so the bottom line, the Holy Trinity, at syempre, yung wisdom. Amen. No? Wisdom. Kasi, isipin mo nga naman, minsan kasi tayong mga tao, talagang hindi natin naiintindihan kung ano ba nangyayari sa buhay natin. So, para sa akin, ako, hihiling ako. Parang, sana magkaroon ako ng wisdom. Sana tayong lahat, hilingin natin na magkaroon tayo ng wisdom. Kasi, yun yung tutulong sa atin para maintindihan natin yung mga bagay na mahirap maintindihan. Amen. Pero syempre, yun nga, hindi pwedeng aasa ka ng sarili mo. Kailangan hihingi ka talaga ng tulong. So, yan nga, sa Holy Spirit, no? Ayun, sa Holy Trinity. Kailangan bago ka magsalita ng mga bagay-bagay, kailangan naihingi mo ito ng tulong sa kanila. Kung baga ikaw, kung papagamit ka lang, hindi ikaw yun mismong magsasalita. Yes. No? At pag napagsalita ka, no, sana ipag-pray mo na yung mga sinabi mong yun, maintindihan nila, no, mag-gets nila, at malaman nila na yung mga salitang yun ay nanggaling sa Panginoon. Yes. No? Tsaka parang okay din na okay talaga na magkaroon tayo ng wisdom kasi pag nagsalita tayo, pwede tayong makapagaling, pwedeng yung mga kapatid natin na nanghihina, lumakas, yung mga kapatid natin na nawawalan ng pag-asa, mabuhayan, di ba? Kasi, salita kasi ng Diyos yun no? Yung wisdom na yun, hindi pwedeng advice na, hindi, iwanan mo na yung asawa mo. Yung mga, alam mo, advice na wala talagang wisdom. Kasi, paano mo naman masabing may wisdom pinaghihiwalay mo yung asawa. Kumbaga, pag hiniling natin na magkaroon tayo ng wisdom, ang lahat ng lalabas sa bibig natin ay puro pagmamahal. Yan.
puro positibo. Yes. At makikita natin na sa mga sinasabi natin, yung buhay ng ibang tao, buhay nating lahat, nagbabago. Yeah. At kung ikaw may wisdom, talagang pag may problema ka, pag may nangyaring ganito, lagi mong iisipin, ay may magandang plano ang Panginoon. Amen. Hindi ito nangyayari sa akin. Marami akong problema, pero alam ko, may magandang gustong mangyari ang ating Panginoon. Sa atin. Hindi ito matatapos ng dito lang. Yes. Hindi ako malulugmok sa problemang ito lang. Kasi isipin mo halimbawang kung ikaw kinakanya mo lang talaga lahat ng problema, so, hindi mo alam yung tungkol sa mga hihingi ka ng tulong kay Jesus Christ o ulit. Parang napakahirap nun kasi dinadala mo yung parang pasan mo yung mundo kasi nga kinakanya mo lahat eh. Kaya napakagandang alam nating lahat na hihingi tayo ng tulong, hihingi tayo ng wisdom, hilingin natin. Kasi kasama yun sa mga spiritual gifts eh. Oo. No? So, importante na alam natin yun para mabuhay tayo ng nararapat at sa gustuhan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Nice, galing. Nice bro. Amen. Tsaka syempre, the more na lumalawak yung wisdom mo, the more na nagiging humble ka. Amen. The more na nagiging humble ka, the more nalalago yung wisdom mo. So, pinapakain niya yung isa't isa. Suportahan sila. No? Di ba? Kaya, napaka-importante talaga ng wisdom. At saka yung sinabi nga ni Bro Mark, di ba, may kanta ka, mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus, di ba? So, lagi nating matatandaan, palagi tayo dapat kay Lord tayo dapat titingin para punong-puno tayo ng wisdom, punong-puno ng pag-asa. Tsaka nakakatuwa yung, kasi marami tayong, dalang mga tao may wisdom. Yung pag nagsalita sila, talagang makikinig ka talaga. Hindi yung ayoko nang makinig dyan. Yung, kasi minsan, may mga tao tayo nakakasama na parang, yung yobong naman ito, nakakatamad. Pero pag yung tao yun, kitang-kita mo yung humility nila, kitang-kita mo yung the way they speak to other people, na punong-puno ng pagmamahal, no? Parang ang sarap pakinggan, parang kayo mong matapos silang magsalita, no? Tsaka, di ba, sa karunungan, may iniidolo tayo eh. Oo. Usually, ginagaya pa nga din natin. Tapos, kinokopya pa din natin. So, which is talagang nakokopya natin kasi ang ganda ng ginagawa niya, sinasabi niya, na-inspire tayo, in short. Kumbaga, tinitignan natin yung tao yun kasi mabuti yung karunungan at ginagawa niya sa iba. Ine-emulate natin. Ine-emulate natin, kinokopya at ginagaya din natin. Galing, Nice, galing mga kapatid. Nice, Amen. So yun mga kapatid, maraming salamat. Thank you mga bro. Thank you. Namahan naman sila tayo. Salamat po sa muling pagsama niyo sa amin dito sa episode muli ng Usapang Tinapay. At mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung aming kwentuhan, kung may napulot po kayong mensahe sa aming mga binasa, sa aming mga sinabi, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun, matulungan niyo po kami na maikalat yung mabuting balita ng Panginoon. Diyan sa may screen niyo po sa baba, meron po diyang comment section. Kung ano rin yung mensahe sa inyong mga kapatid na napulot niyo sa aming mga brothers na nandito, i-comment niyo dyan. Yes, comment lang. At syempre, ang dami nating natutunan ngayon, no? Amen. The Holy Trinity. Yan. No? At next week, for sure, may bago na naman tayong pag-uusapan. Yes. May bago na naman tayong pag-aaralan. At mas maliliwanagan tayo lahat. Amen, no? Kaya, kita-kita ulit tayo mga kapatid next week. At syempre, lagi po nating tatandaan na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye! Thank you!